Pilipinas, ang oras po 6:35. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumusta po kayo ngayong katapusang araw sa buwan ng Setyembre 2025, Swell Day? Nang katapos ngayon, sasama na naman ang loob natin. Bagaman at sweldo, nakita mo na naman yung deduction sa'yo para sa buwis. Pagkatapos, kaliwat kanan, ang maririnig mo na tungkol sa korupsyon. Usapang Legal. Talaga na naman. Iniiwasan ko sanang pag-usapan dahil umiinit ang ulo ko. Mainit. Ang ulo ko ay umiinit ng matindi kapag napag-uusapan yung itong corruption sa DPWH sa mga flood control projects. Anong sinabi ng kumukulong kumukulong kape sa init ng ulo ko? Usapang Legal. Anyway, wala naman tayong magagawa kundi manatiling alerto at tiyakin natin na magdemand tayo na mapanagot ang mga may kagagawan dito sa pangungurakot na ito sa pera ng taong bayan. But anyway, wala pong kinalaman sa korupsyon sa gobyerno ang pag-uusapan natin tonight dahil ang tanong, attorney, nakatanggap po kami ng demand letter mula sa lawyer. Pinapaalis kami kasi sila daw ang may-ari ng lupa samantalang 70 years ng pagmamay-ari ng pamilya namin. Ito po ang kwento. Binili ng mga magulang namin ang lupa sa lolo ng nagpapaalis sa amin. May title na po kami na nakuha matapos naming mag-settle ng estate nang namatay ang parents namin. Ang nagpapaalis naman sa amin ay mga great-grandchildren ng seller at may hawak silang certified true copy ng title na nakapangalan pa sa seller. Ang tanong, sino po sa amin ang may karapatan at ano po ang pwede namin gawin? Usapang Legal. Yan po at iba pa, mga problemang lupa, problemang mana ang tatalakayin natin sa isang or less than an hour sa ating programa. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Gayun din, pwede din po kayo magpadala ng inyong mga questions sa DZRH News at DZRH News Television bilang comment sa ating talakayan tonight. Usapang Legal. Alam niyo po kapag pinag-uusapan ng title, ang title under the Torrens system, ito po yung sistema ng pagpapatitulo ng ating mga lupa, ay pag pinag-usapan po ito, ito po ay indefeasible, hindi nagagapi, ay hindi basta-basta na tatalo. Ibig sabihin, absolute and binding na ebidensya ng pagmamay-ari at mahirap itong matalo ng maliban na lamang kung meron pong matibay na pagpapatunay na merong fraud o panloloko, panggagancho, pandadaya, kaya na-secure ang titulo na ito. Usapang Legal. Yun pong titulo ang pinakamatibay na katunayan, pinakamabigat na ebidensya ng pagmamay-ari ng property. Kaya naman para po ito ay magapi, para po ito ay madaig, matalo, ay kailangan pong mapatunayan na merong fraud na na-employ or ginamit, panloloko para makasecure ng title kung ang taong nakakuha ng title under the Torrens system. Usapang Legal. Again, this is absolute and binding evidence. This is a conclusive evidence of ownership. Kaya naman, pagka po may may nagkakamkam, nag-aangkin, lalo pa at wala namang ibang mga ebidensya, ay malabo po yung malabo pa, sabi pa nga nila, malabo pa sa ink ng pusit yung claim ng kung sino man ang nagkakamkam dito or umaangkin. Usapang Legal.
Pero isa-isahin po natin yung problema ng ating tagapakinig. Unang-una, dahil meron na pong lawyer na involved, it is appropriate at napapanahon na po, no, na mag-consult na din kayo ng personal sa abogado. Hindi po sasapat yung tatawag, magme-message kayo sa akin or sa amin dito kay Attorney Cam para mabigyang tugon yung inyong problema. But anyway, ang talakayan po natin ay for educational purposes at makasuggest po tayo ng course of action. One of which is for you to see, no, a lawyer in person. That way, no, kayo po ay makakapagtanong, may mga follow-up questions, matanong din niya kayo sa mga circumstansya. Mahalaga po na kumuha kayo, no, mula sa Register of Deeds ng certified true copy of your title dahil sinasabi ninyo may titulo na po kayo. Usapang Legal! Ay, attorney, nakukuha na po kami noon. Kuha din po ulit kayo ngayon dahil yung pong latest, yung maaaring makapagpakita ng latest na sitwasyon or status ng property. At least yung mga rehistradong encumbrances, liens ay lalabas po dito. No? At yun po ay binding. Lahat ng mga liens na yon, lahat ng mga encumbrances na yon, annotations na yon ay binding sa ibang tao, sa third person. Kahit pa, hindi katatas pulong or hindi kasali sa inyong transaction. Usapang Legal! Para din po, no, matrace ninyo, dahil sabi ninyo ay mga magulang namin yung nakabili nito, maganda rin po na matrace ninyo, no, yung pinag-ugatan ng titulo ng inyong magulang. Ang sabi nyo lang, meron nabili ito. Pero tingnan po ninyo yung mga dokumento. Meron pong tinatawag na traceback documents na makukuha po natin doon sa Register of Deeds para po ma-identify yung pinag-ugatan, no? Actually, makukuha po ninyo mula pa dun sa OCT or Original Certificate of Title. Maari po ninyo itong ma-access, maari po ninyong ma-request sa pamamagitan ng mga LRA, Land Registration Authority kiosks, no? O kaya sa mga LRA extension offices at pwede din po itong ma-apply online. Usapang Legal! Kailangan lamang po, no, may meron kayong mga ibang detalye patungkol sa property para naman po, no, mas madali, no, para po sa LRA ang pagtukoy, no, noong property na hinihinga ninyo ng traceback documents. Ayan. Usapang Legal! Malalaman din ito kung ito ay napaghati-hati na at kung kanino napunta yung mga ibang yung mga ibang parsela, no? Halimbawa, merong isang malaking parsela ng lupa, pinaghati-hati, pagkatapos nag-ugat-ugat na yung mga portion na subdivide na subdivide pa ulit, no? Matitrace po ninyo ang lahat ng mga ito. Usapang Legal! So that way po, matitingnan po ninyo paano ba na-acquire, no? Alam natin na nabili. Pero tingnan po niyo, makikita rin po ninyo diyan yung tawag doon, yung deed of sale, no? Malalaman ninyo kailan na execute, no? Pero meron pong presumption, no, ng regularity at meron pong mahirap pong magapi na meron yung title na pinanghahawakan or hinahawakan ninyo lalo pat ito ay dumaan na sa proseso. Usapang Legal! Ayun. So, ano ang next gagawin niyo? Of course, wag po kayong, ito lang po ma-advise ko sa inyo, maliban dun sa mga binanggit ko na, wag po kayong basta aalis sa property. Take note po, no? Yung possession, yes, may title na kayo, but then again, dapat po hindi rin kayo aalis sa property, no? Kung meron po mga threats sa inyo, mag-coordinate din po kayo sa barangay, no? Pero ang pinaka-importanteng step, huwag kayong aalis sa property. Pangalawa, pupunta na po kayo doon sa Register of Deeds para sa certified true copy of your title at the same time yung traceback documents ng property. Usapang Legal!
Ayan, para po sa may mga ganitong problema na halimbawa nagkakaroon ng kalituhan, no? Lalo na yung merong mga nasa sitwasyon na merong pag-aagawan, pagkakamkam, merong sabi na benta na nila pero hindi pala, lalo na kung hindi pa po ito documented, I mean hindi registered ang sale, no? Maganda po na kumuha kayo ng traceback documents, kumuha din po kayo ng certified true copy of your title. Usapang Legal. Ayan. So, down with the first question. Okay, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat mga nanonood na nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Jerry Sumagaysay, Eduardo Narvaez, Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, at syempre Patita Ami Miraflor Garcia. Magandang gabi sa iyo, Restino Season, Fed Dayap, Beth Greg, and then Polonges Yachtman. Toyman siguro ito. Bakit ba binabaliktad nyo ang mga pangalan nyo? Magandang gabi din po sa inyo, Maya Bell, at sa iyo, Norvi Maamo, Maricor Angeles, Evangeline ko. Hopefully, hindi mo ka mag-anak itong si Zaldi ko. Of course, hindi po porket ka mag-anak, ay hindi po damay-damay ito, no? Maliban na lamang kung nakikinabang. But iba to si Ma'am Evangeline ko. Sabi niya, ay, thank you so much, Madam. Magandang gabi po sa inyo. Raul Destacamento sa Sorsogon City. Sino pa ba yung mga nanunood sa atin, nakikinig dyan sa iba't ibang platform? Magandang gabi po sa inyo. Feel free to share our discussion tonight para po mas marami pang ma-educate. Usapang Legal. Yung mga nagpapahayag pa rin ng kanilang galit at sama ng loob, welcome po ang inyong mga comments dito, no? Basta po maging magalang lang tayo sa isa't isa at wag po makikipag-away sa iba nating mga tagapakinig, okay lang po yan. In fact, no, maganda po itong pagkakataon para magpahayag ng ating mga saloobin, lalong-lalo na at ang involved naman dito ay pera ng taong bayan. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo sa atin pong pagbabalik, yung pong mga questions dahil merong tanong po dito na pinadala sa atin last time. Ano daw ang mangyayari doon sa property ng asawa ng isang opisyal ng gobyerno whose assets ay na-freeze, no, ng AMLA or Anti-Money Laundering Council. Exciting po ito, no? Related ba din sa ating talakayan? Sa atin pong pagbabalik, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig. Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin yung pinapaalis ng nagkakamkam ng lupa nila. Maganda rin pong punto siguro tingnan ninyo yung kopya ng anong pinanghahawakan nila, no? Kasi baka po nagkaroon ng may mga pagkakataon po kasi na kapag nakabentahan, pwedeng merong buyback provision. Anong ibig sabihin? Bibilhin after some time, or kung ibibenta ng buyer, priority, or pwedeng bilhin ulit noong seller. May mga ganitong pong pagkakataon. Weird na sitwasyon, but it happens, no? So tingnan din po ninyo kung certified true copy po ang pinanghahawakan. Ito po ba ay bago? O ito ay baka luma na, no? Yung pinanghahawakan na nakapangalan pa doon sa lolo't lola, no? So malamang sa malamang, hindi yung kanilang pinanghahawakan ay lumang dokumento na bago pa magkaroon ng transaksyon. So ibig sabihin, kung bago pa magkaroon ng transaksyon or bago pa kayo makapagpalipat ng titulo, ibig pong sabihin nito ay luma ang pinanghahawakan nila. Baka naman ay hindi pa na ipapanganak itong mga taong ito nangyari yung transaksyon. Tapos ay nakita ang dokumentong ito kaya sinasabi nila na amin ito, no? So hindi sila katataspulong sa transaksyon at nagkaroon lang sila ng access dun sa luma, no? Kung ito ay certified true copy lamang, no, ng title. Usapang Legal. Jovelyn Aquino, Salvador Pascua, gayon din Josephine Garimbao, Roxanne Costo, Angelina Palekbar, Gael Enriquez, Miss Marilu de Guzman, Aldos Villamatar, Carlo Marasigan, si Kenneth Arevalo, gayon din sa'yo Alexis Tiger at Tita Ami Miraflor Garcia. Si Evangeline ko ay
nagme-message. Thank you very much. At syempre pa sa mga nanonood, nakikinig sa atin, pwede po ninyong i-share ang ating discussion tonight para mas marami po ang matuto sa ating talakayan. Usapang Legal. Next question please. Ayan. Hello po attorney, tanong ko lang po, paano po kapag ang ari-arian naming mag-asawa simula nung kami ay ikasal ay nakapangalan lahat sa akin? Pag ako po ba namatay, pag namatay na po ba ako o ang asawa ko, may makukuha pa rin po ba ang illegitimate child ng asawa ko kahit sa akin po nakapangalan ang lahat? Usapang Legal. Actually, sa mga ganyan pong sitwasyon, ang controlling po is kung ito ba ay bahagi ng absolute community o ito ba ay conjugal asset o ito ba ay eksklusibong property. Kung ang property po ay eksklusibong property mo, no? Ibig pong sabihin hindi dapat magmana sa iyo, no? Hindi mo po compulsory heir o hindi niyo po tagapagmana ang illegitimate child ng asawa ninyo. Ngayon, kung halimbawa po ito ay nakapangalan ang mga properties sa iyo, pero ito pong properties na ito ay conjugal, ibig sabihin bahagi po ng mga ari-arian na pagmamay-ari ninyo ng inyong asawa. Ano ba ito? Yung mga all properties acquired during the marriage, no, nabili during the marriage, kahit pa sa isang tao, isang asawa lang nakapangalan, ay pagmamay-ari po ng mag-asawa. And therefore, yung share po ng asawa ninyo, no, halimbawa may mamatay sa isa sa inyo, magliliquidate po ng assets, so aalamin doon, ito yung share niya sa conjugal assets, ito yung share ko sa conjugal assets, yung share nung namatay, doon po magmamana yung kanyang illegitimate child. So kung asawa ninyo, yung share niya sa conjugal assets, yun po ang pag-uugatan ng mana ng illegitimate child ng asawa ninyo. Pero sa question ninyo na may pwede bang magmana sa iyo, hindi pwedeng magmana sa iyo, no? Magmamana lang siya doon sa kanyang magulang. But kung ang properties, no, again, kung ang properties po, no, ay bahagi ng pagmamay-ari ninyong dalawa, in fact, no, kahit pa po ito ay binili mo bago kayo ikasal at wala naman kayong prenuptial agreement, therefore automatic na magiging absolute community ang property regime ninyo. Ibig mong sabihin, kapag nag-liquidate ng asset at nag-identify ng share sa kanya-kanyang share sa inyong conjugal assets, even yung asawa po ninyo ay may share din doon sa properties na na-acquire ninyo bago pa kayo ikasal. In the same way, ikaw ay may share din sa lahat ng properties na na-acquire niya bago kayo ikasal. At yung share ng asawa ninyo, doon magmamana ang inyong stepson, Usapang or stepchild or stepdaughter, yan, kung ano man, kung babae man o lalaki. Usapang Legal. Again, hindi po controlling kung kanino nakapangalan. Ang controlling po ay kung ito ba ay bahagi ng absolute community o ito pong property ay conjugal. Usapang Legal. Ito, may question dito sa Teresita Atienza. Bibigyang pansin ko muna itong kay Teresita Atienza. Paano nga pala kung ma-freeze ang and/or ang bank account ng mag-asawa dahil sa corruption case ng husband? Paano kung hindi naman sangkot ang wife niya? Damay din ba siya? Ayan. This is a very good question because it involves yung property regime ng mag-asawa. Kasi may question din dito itinanong sa atin yan. Pwede ba daw maapektuhan ang properties ng asawa kung may freeze order sa mga ari-arian ng isang government official? This is a very good question and thank you very much, Ma'am Teresita Atienza. No? Kapag ka po, ang property regime ng mag-asawa ay absolute community o kaya naman ay conjugal partnership of gains. So ibig pong sabihin, ang kapag absolute community, what is his is mine, what is mine is his, no? What is yours is his, or hers, no? What is hers is yours. So ibig sabihin, ang iyo ay akin at ang akin ay iyo, no? So ibig pong sabihin, damay ang lahat ng mga ari-arian. Maliban na lamang doon sa halimbawa may establish nitong asawa ng government official na ito ay mana ko mula
sa aking mga magulang, i-donate ito ng aking nanay at tatay, and therefore this is, no, tinanggap ko during the marriage, this is my exclusive property. Usapang Legal. Or for example, ito ay binili bago pa man mapasok sa gobyerno ang aking asawa, so yun po ay libre, no? Pero yung mga acquisitions thereafter, yun po ang maaaring maging issue, lalong-lalo na kung absolute community of property ang kanilang property regime. Usapang Now, what if, no, sa sitwasyon na ang si babae, si lalaki, government official, ay nag-asawa, no? Pero meron po silang prenuptial agreement at ang kanilang prenup, ang sistema ng kanilang pagmamay-ari is total or complete separation of property. Di ang kanya ay kanya, walang pakialam ang asawa, yung government official sa property ng kanyang asawa. Maliban na lamang kung, no, kung meron po mga donasyon, regalo ng mga mamahalin, kagaya ng bags, kagaya ng mga alahas, lalong-lalo na kung 56 million pesos na galing kay husband na government official, maari po itong madamay. Usapang Legal. Again, maari pong ang AMLAC, pwede pong tingnan kung saan ba ito talaga nagmula, kailan ito na-acquire, no? Yun po ang mga konsiderasyon. But syempre po sa mga assets na na-acquire, lalong-lalo na prior to, pwedeng prior to the marriage or prior to joining government service, maari po itong mapetisyon para sa exclusion doon sa freeze order. Ayan. So, I hope nasagot po ang question ninyo, Ma'am Teresita at Miss Ann, na nagtanong din ng question, nagpadala din ng question na yon tungkol sa freeze order. Usapang Legal. Tita Ami, magandang gabi po sa inyo at Ate Pay Mangkoy dyan sa Buena Vista, Marinduque. Happy birthday po sa inyo. Ang ating dating kasamahan dito sa DZRH, si Miss Ruth Abaw, ay nagse-celebrate din ng kanyang kaarawan. At lahat po ng nagbe-birthday ngayon, happy birthday po sa inyo. Usapang Legal. Rosendo Quesada, nanonood sa atin ay kabayan dyan sa Marinduque. Magandang gabi. Malvin Letrodo at gayon din sa iyo, Mon Beats, Dennis Kekaho, at gayon din Maricor Angeles at maraming iba pa. Si Miss Joy ay nanonood sa atin. Thank you very much. Yes, it's well day today. Okay, next question please. Attorney, may karapatan po ba ang kapatid ko na kunin ang lupang ibinigay sa akin ng aming mga magulang? Nakapangalan na po sa akin ang lupa mula pa noong buhay pa ang mga magulang namin. Binenta po nila ang parte ng lupa na hindi ko alam. Nagbabanta po silang kakasuhan ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Legal. Usapang Legal. Alam niyo po meron pong tinatawag na collation. Kung halimbawa po lalo na wala nang naiwan pa at naibigay lahat naibigay lang kay bunso, kay paboritong anak yung property at wala nang halos na iwan para sa iba pang mga anak. Ito po ay binigay dahil naibigay ang properties sa isang pinapaborang anak habang nabubuhay pa sina nanay at tatay. Meron pong tinatawag na collation. Anong ibig sabihin nito? Yung mga paunang natanggap ng isa lamang na anak ay kapag namatay na ang magulang ay isasama sa computation ng mga paghahatiang properties para naman matiyak na magiging balanse ang hatian ng mana. Usapang Legal. Ito ay maliban na lamang po kung meron pong specific stipulation or nasasaad doon sa deed of donation na ito ay iaawasin or hindi ito isasali sa collation ng properties kapag kami ni Mr. at kami ni nanay at tatay ay namatay na, no? Pero kung wala pong ganito, ibig pong sabihin masasama pa din po sa collation at sasama sa computation ng paghahati ang mga properties. And therefore, kapag po yung sobra-sobra ang napunta sa isang tagapagmana lamang, ay kailangan pong magbalik ng sobra para patas na mapaghatian, maliban na lamang ko po kung merong will at nagsasabing ito mas malaki yung ibibigay ko ganito dahil sa konsiderasyon sa kanyang pag-aalaga sa amin ng kanyang nanay o ng kanyang tatay. Pwede po yun. Pero
automatic po sa ilalim po ng batas, 50% ng mga ari-arian ng mga magulang ina-allot or inire-reserba sa mga tinatawag na compulsory heirs. Yung kalahati, yun po yung pwedeng ipamigay sa ibang tagapagmana rin, o kahit sa kasambahay, kahit sa kamag-anak, kaibigan, wag lang po paramour o yung nasa illicit relationship. Usapang Legal! Ngayon, mali naman po na basta-basta ibenta, no? At yung pong buyer, maaari pong magkaroon ng pananagutan dito. Bakit? Nasa inyo na kamo ang titulo. Ang remedyo dapat noong kapatid ninyo na napagkaitan ay magpetisyon para mag-demand, no? Na magkaroon ng settlement of estate at maisali yung paunang naibigay na sa inyo bilang bahagi ng pagmamanahan, alleging na ito ay subject sa collation dahil ito ay i-donate or ibinigay lamang sa inyo. Iba pong usapin kung binili ninyo at totoo yung pagbibenta ng property na meron kayong binayad na konsiderasyon, at dahil doon, hindi po ito pwedeng matouch or hindi pwedeng maging subject ng collation. Usapang Legal! Pwede po ninyong ipadeklarang void o ang bentahan. No? At kung nailipat ang titulo sa buyer, pwede po ninyong ipakansela. Yan. So, yun. Usapang Legal! Yung po mga nagme-message, no? Ipadala nyo lang po dito sa atin bilang comment sa ating tinatalakay tonight. Ito pong question ni Alexis Tiger. I think several times mo na itong na itanong yung heirs na implied trust na umangkin ng lupa after na pagkatiwalaan, no? Dahil may panloloko kasi nungalingan, alam mo na po yung sagot, no? Kailangan lang na patunayan ninyo na meron ngang panloloko at meron ngang kasinungalingan. Yung binabanggit mo na abandonment ng matanda na may sakit ay violent act, ang mga forged at falsification documents, ako po pagpapatunay. Anong ibig pong sabihin nun? Yung violent act at saka yung trust ay magkaiba pong usapin, no? Yun pong abandonment ng ito kasi ang question, paano yung heirs ng implied trust bang umangkin ng lupa after pagkatiwalaan dahil may panlulokos kasi nangulingan at may tuturing po ba yung abandonment ng matanda? Yun pong yung implied trust, yung pagluloko doon sa implied trust ay medyo overstretch na po yun para sabihing abandonment, no? Yung abandonment na yun, yung abandonment naman ay kailangan patunayan yung kung sakasakaling magkaroon ng disinheritance. But stretch na po yun pagdating dun sa usapin ng trust. Usapang Legal! Again, ang kailangan po ninyo, this is the last time I will answer this, Ginoong Alexis Tiger, because you have been asking this since we started from Dos Compañeras pa hanggang ngayon, no? Kapag ka po may trust, no? May implied trust. Pagkatapos ay nag-umpisa na po na magkamkam at tawag doon, lalo na kapag ka po nag-a-attempt na magbenta ng property, dapat po ay alerto kayo, no? Unang-una, ipa-annotate po ninyo ang inyong mga claims. Pangalawa, wag po ninyong ahahayaan na umabot sa punto na mailipat ang property. Pangatlo, syempre, napakahalaga po na magkonsulta na kayo ng personal sa abogado dahil ang pagtatanong po dito will not pagtatanong dito sa ating programa ay para po sa education purposes lamang, and this will not bar, no, kumbaga, this will not help you, no, this will not stop the other party from further acts. Kaya kailangan po ng aktual na hakbang mula sa inyo. Kung kailangan po ninyo magsampa ng hakbang ng kaso sa korte, dapat po ninyong gawin kaagad. Usapang Legal! But I noticed that this has been going on since 2021 dahil 2021 pa ninyo ito na umpisang itanong, baka po kailangan po ninyong personal na well, actually, hindi baka. Kailangan ninyong personal na magtungo sa abogado. At kung sinasabi po ninyo na meron ng kaso sa korte, hindi na po kayo dapat na nagtatanong dito because that will be insulting and disrespect doon naman sa inyong abogado. Dahil definitely, your lawyer would know
what to do. You should be asking your lawyer. Pagkatiwalaan po ninyo ang inyong abogado. Usapang Legal. Okay. Again, kung may panluloko, kailangang patunayan po ninyo, lalo na kung may mga dokumento na sila. Nasa inyo ang bigat ng pagpapatunay, no, na meron ngang panluloko, because kung meron na pong title ang kabila, meron pong presumption, no, meron pong tinatawag na indefeasibility of title, of the torrents title, na kailangan po ninyong daigin or talunin sa pamamagitan ng matibay na ebidensya ng panluloko kaya nakakuha ng titulo. Usapang Legal. Attorney, may habol pa po ba kami sa lupa na pareho kaming nakaposisyon sa lupa mula noong 1977 pero napatitle po ng uncle ko ang lupa sa pangalan niya. Ang tanong po, pareho kayong nag-occupy pero anong pinag-uugatan, no, ng inyong karapatan dyan, no? Ano po ang kayo po ba ipinatira dyan? Iyo po, ano pong katibayan, ano pong rason o ano ang dahilan, anong claim po ninyo, anong pinag-uugatan ng inyong karapatan at ano pong karapatan ang kiniklaim ninyo? Hinahabol po ba na hindi lang kayo mapaalis? Hinahabol po ba ninyo na meron dapat kayo na portion? Because occupation of the property doesn't necessarily mean na kayo na po ang may-ari. Usapang Legal. Pangalawa, ito po ba ay registered? Registered na before pa, o ito po ay na-register lamang after nung nagposisyon na kayo pareho, pero ano po ang pinag-ugatan at ano po ang pinanggalingan niya ng kanyang karapatan na makapagpatitulo ng property? Usapang Legal. Attorney, 1972 nakasangla ang land. Year 2000, nalipat sa akin. Ako na din ang nagpay ng tax. Pwede ba ilipat sa akin ang titulo? Usapang Legal. Ang tanong ko po sa inyo, ano, paano po ninyo nalipat sa akin? Ano po ang ibig sabihin ng what do you mean by nalipat? May pagkakataon po kasi, no? May pagkakataon po kasi na kapag kasanglaan, hindi po automatic na kapag ka po hindi nakabayad, no, yung may pagkakautang sa inyo ay pwede na ninyong ariin, no, or kunin bilang inyong pagmamay-ari na ang lupa na isinangla sa inyo. Hindi po ganoon. Kailangan po dumaan sa proseso ng foreclosure of mortgage. So yung foreclosure of mortgage, ibig pong sabihin, sasabihin niyo, since ganitong meron tayong kasunduan na ganito ka magbabayad and yet hindi mo pa binabayaran ang inyong pagkakautang kahit pa due na ang utang, pino-foreclose na ang property. Maari po ito sa pamamagitan ng tinatawag na extrajudicial foreclosure. Meron din po ang tinatawag na judicial foreclosure. Ang extrajudicial foreclosure, no, dito po ay na-discuss ko na din, ay hindi na po dumadaan sa korte pero mangyayari lamang po ito kung doon sa inyong mortgage document ay merong special power of attorney para una, no, pumapayag siya na i-foreclose extrajudicially ang property. Pangalawa, no, na merong special power of attorney para sa iyo para ibenta o ipasubasta ang property para mai-apply itong pinagbentahan doon sa pagkakautang sa inyo. Without those, no, kailangan po ninyong dumaan sa korte for judicial foreclosure. Usapang Legal. Ngayon, kung dumaan na po kayo sa foreclosure at kayo din po ang buyer, no, doon sa auction sale, no, ibig pong sabihin, pwede po ninyo itong ipatitulo sa inyong pangalan o iparehistro, ilipat ang titulo sa inyong pangalan after, no, 1 year mula po sa registration ng sale. Kasi hindi pa po agad kapag sa mga ganitong foreclosure kayo bumili, no, hindi po agad maaring ilipat doon sa
buyer doon sa foreclosure sale, no? Because meron pong tinatawag na redemption period na 1 taon mula po doon sa pagkaka-register ng bentahan. Usapang Legal. Anong ibig sabihin nito? Kung ngayon ang auction sale, no? Binili ko ngayon ang property sa auction, no? Hindi ko pwedeng ipalipat bukas or sa mga susunod na araw ang title sa akin kahit pa nabili ko na. Antayin ko muna mag-lapse yung 1 taon bago ko siya mapalipat ng titulo sa aking pangalan because yung 1 taon na yun binibigyan na palugit para ma-redeem. Mabawi noong original na may-ari nung nagsangla yung property. Usapang Legal. Okay, next question please, RHTV. May tanong lang po ako tungkol sa lupa ng aming mga magulang. 4 po kami magkakapatid, 2 babae at 2 lalaki. Bago po namatay ang father namin ay pinatituluhan niya ang lupa sa pangalan ng 2 naming kapatid na lalaki. Kaming 2 babae hindi po isinali kasi ang mapapangasawa daw namin ang dapat na bumuhay sa amin. Ngayon pong matanda na ang mother namin, gusto niyang hatiin ang lupa. Katwiran po ng mga kuya namin, kanila na ang lupa. Wala na po ba kami talagang karapatan? Usapang Legal. Mga magulang, wag na wag po ninyong gagawin, napapaboran ninyo ang ilan lamang sa inyong mga anak. Pareho po, pantay po ang karapatan ng inyong mga anak na babae at ng inyong mga anak na lalaki. No? Sa ilalim po ng batas, hindi po tinitingnan ang gender para sa pagbibigay ng mana. Ngayon, nagkakaroon lamang po ng, kung wala pong will, nagkakaroon lamang po ng pagkakaiba sa halaga or porsyento ng mana kapag ang isang anak or merong mga legitimate at illegitimate or marital and non-marital children. In short, kapag merong anak sa labas. Dahil ang anak sa labas, kalahati lamang, katumbas ay kalahati ng share ng isang legitimate child. Usapang Legal. Now, mahalaga po na mag-demand kayo ng collation, maganda po na ayusin na po ninyo ang problemang yan habang buhay pa ang nanay ninyo. Kasi hanggat malakas pa po siya, dahil maari pong mag-testify si Mother Bear, si nanay, para sabihin na napagkaitan talaga itong 2 kong mga anak. At in fact, yan po ay dinonate namin, naming mag-asawa sa 2 bata, pero sa 2 naming anak, pero na-deprive po yung 2 babae. Padalhan po ninyo ng sulat ang inyong mga kapatid kung saan isinasaad na balak ninyong iayos ang titulo at hatiin ng naaayon sa batas bilang mga kapwa tagapagmana. Kailangan po kasi maipakita ninyo na magsagawa din po kayo ng effort na malumanay or matiwasay ng pag-usapan ang tungkol sa mga manang ito. Usapang Legal. Kung hindi po sila papayag, maari po kayong magsampa ng petisyon para sa annulment of title at isama ninyo sa prayer na masettle ang estate ng inyong namatay, ng yumaong tatay at mapaghatian ng patas ng naaayon sa intestate succession ang properties na naiwan ng inyong ama. Ang nanay po ninyo magsisilbing witness o testigo ninyo kapag nagsampa po kayo ng kaso sa korte. Again, kailangan po ninyo ng abogado. Usapang Legal. Magko-commercial daw po muna tayo, pero magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong mga questions, Ma'am Duni Bell. Sasagutin ko po yung question ninyo sa atin pong pagbabalik. At syempre yung iba pang mga questions na ipinadala ninyo tungkol dito sa iniipit na titulo, tungkol dito sa ano pa ba yung mga ibang mga questions. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Bakit merong taga-ibang estasyon na nagme-message dito sa atin? Magandang gabi po sa inyo! Usapang Legal. This time check is inaangkin.
hindi lang po asawang inaangkin. Magandang gabi po, Attorney Rina. Listening to you, naiinis akong makinig sa mga pasaringan ng mga abogado. Baka sa bandang huli, wala ding mapanagot. Basta ako, tinatandaan ko lahat ng pangalan ng mga taong involved dahil next elections, hindi na sila makakaulit sa akin. Yun lang ang magagawa kong ganti sa kanila. Tama po kayo, Miss Corina Hizon. Usapang Legal. At magandang gabi din po kay Mami na I assume nanunood, nakikinig din po sa atin. Yan. Magandang gabi po sa inyo, Miss Corina Hizon, dyan sa Bulacan. Si Ma'am Corina ay taga Bulacan. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan sa Bulacan. At syempre yung mga nanunood sa atin dyan sa Benavista, Marinduque. Si Donnie Bell Cruz, sabi niya, good evening, attorney. Ask ko lang, halimbawa po yung properties ng magulang namin, bahay at lupa, tinubos ng isa naming kapatid sa sanglaan. Tapos po ginawa, binili niya sa magulang namin. May kasulatan po, may habol pa po ba ang iba niyang kapatid? Actually, kung totoo po yung bentahan, kung totoo pong nagkaroon ng bentahan, wala na po kayong mahahabol doon. Dahil syempre, siya nang may-ari the moment na nabili niya ang property. Usapang Legal. Hindi po, iba pong usapin kapag ka po, yung halimbawa tinubos tapos kinamkam na or kinanya na, hindi po yun pa pwede. Kapag ka po tinubos, hindi po pwedeng kanyahin ng nagtubos. Ang tanging karapatan ng nagtubos ay humalili doon sa karapatan noong pinagkakautangan. So ibig sabihin, yung siya na ngayon ang may pautang doon sa may-ari ng property, at yung property na ito ay pwede rin niyang i-foreclose later on kapag ka po ganoon. Basta may kasulatan po sila to that effect. But kapag ka po nagkaroon ng totoong bentahan, wala na pong pakialam yung iba pang mga anak dahil ang may-ari na nito ay yung nakabili. Usapang Legal. Kung hindi sila mapapanagot sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos ay siguradong hindi sila mapapawalang sala, sabi ni Ford Doy. Yan. Thank you very much. By the way, meron pang ibang mga questions dito. Next question please. RHTV, paano po ang gagawin kung halimbawang iniipit po ng kapatid ang titulo dahil sinasabi po niyang binigay ito sa kanya ng lola namin? Balima na po ito dapat ng mama namin. Usapang Legal. Kung iniipit po ang titulo, ang solusyon po ninyo, una, magpadala po kayo ay yung mama ninyo ng demand letter. Pangalawa, kung hindi po tatalima doon sa demand letter, pwede po kayo magsampa ng petisyon, or ang nanay ninyo magsampa ng petisyon, or pwede din po kayo, issuehan lang po kayo ng special power of attorney, para i-surrender to compel the surrender of the copy of title. Siyempre, katatas pulong po dyan, ang kakasuhan po ninyo ay ang inyong kapatid na nag-iipit doon sa titulo. Now, kung halimbawa po ang nangyari, iniipit yung titulo tapos wala na pala ang mama ninyo, at gusto nyo ang pagtatanong ninyo ay in relation to kung kayo ba ay makakahabol pa dahil syempre kayo tagapagmana ng inyong nanay. So ang pwede po ninyong gawin, kasama po sa karapatan po ninyo ay of course, i-demand yung surrender ng title. Pangalawa, karapatan po ninyo na mag-demand ng settlement of estate para mapaghatian ng patas yung property na ang title ay iniipit ng kapatid ninyo. Usapang Legal. Hindi po totoo na magsasara ang Easy Rock, matatag po ang Easy Rock. Kaya yung nag-i-spam dito sa ating page na last broadcast na hindi po totoo, sinungaling po siya. Fake news peddler po itong nag-message dito sa ating YouTube. Usapang Legal. May nagtatanong dito in relation doon sa investigation ng Senado kung pwede daw ipakulong ni Senator Panfilo Lacson. Siyempre, kapag ka-contempt, pwede po talagang makulong. Pero as to kung ang investigasyon ba ng Senate Blue Ribbon Committee ay magli-lead or magtutuloy sa kulungan, or may kapangyarihan ba ang Senate Blue Ribbon Committee na ipakulong bilang parusa sa pagnanakaw o korupsyon itong mga taong nasasangkot dito,
ay wala pong kapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee or ang Senado. Ang tanging investigasyon, let's take note of this, no? Ang investigasyon po na ginagawa ng Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee, or kahit sa anong sitwasyon kapag ka i-investiga po ang Senado, ay always in aid of legislation. Ibig pong sabihin, no? Ang purpose, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng investigasyon ay para tingnan ano yung mga batas, ano yung mga butas ng batas kaya't napapaikutan ng mga kurakot na ito. Ano yung mga depekto ng batas na dapat nating ayusin, maisaayos para hindi makalusot ang mga taong ito at para maiayos natin ang sistema. Yun po yun. Usapang Legal. Ang pagpapakulong po later on ay sa pamamagitan po ng kaso, no? Hindi po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang ombudsman isinasampa doon, yung iba isinasampa sa korte. Kagaya ng mga nangyari kay Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay bagaman at naabsuelto dahil for lack of evidence doon sa kasong plunder ay nananatili pong may 11 pang kaso for graft and corruption na pending ngayon. In fact, siya po ay laya dahil siya po ay naka-bail o naka-piyansa. Usapang Legal. Ayun. Usapang Legal. Ano pa yung mga questions? We have 4 minutes left. So pwede pa rin po kayo magtanong. Meron pa ba tayong question, RHTV? Pwede bang maapektuhan ng properties ng asawa kung may freeze order sa mga ari-ariya ng isang government official? Sinagot. Thank you very much, RHTV. Balikan po natin dahil ito yung question ni Teresita Atienza. No? Again, hindi po basta-basta maapektuhan kung meron pong total separation of property sa ang mag-asawa. Ibig sabihin merong prenuptial agreement. Pero kung wala pong prenuptial agreement, syempre, di ba, what is yours is mine. What is mine is yours. Ang kanya ay iyo at ang iyo ay kanya na din. So therefore, maari pong masali doon sa freeze order. With the exception, of course, kung ito ay mana, lalo pa bago pa ikinasal ang mag-asawa o kaya naman ay bago during the marriage because may establish ano yung pinag-ugatan, saan ang galing. So, ibig sabihin, ito ay hindi nakaw or hindi ito sangkot doon sa mga properties na hinahabol o posibleng nagmula doon sa corruption or hindi imposibleng maging bahagi ito ng mga na-involved doon sa pinag-uusapan. Usapang Legal. Pero kung nagregaluhan po yan during the marriage at nasa posisyon na yung government official nang mangyari ang pagreregaluhan, abay kasama po yan sa maari pang matumbok. No? Yun, kasama po yun. Usapang Legal. Okay, hanap pa tayo, Miss Gael. Baka may na-screenshot ka dyan dahil pwede pa po kayo magtanong ng inyong kung ano man ang gusto po ninyong malaman, may kinalaman sa ating talakayan. Okay, alam ko may question pa kanina tungkol doon po sa meron po kasing, hindi ko na mahanap pero meron po kasing question kanina kung pwede daw ba niyang habulin yung property, no? In essence, ang sinasabi po niya, pwede ko bang habulin yung property na nakapaloob doon sa will or sabi niya last will and testament, doon sa will. Kaya lang po, ako ay live-in partner at hindi po kami nakapagpakasal dahil yun pong yung pong kinakasama ko ay married pa sa iba. So, hindi po, wala ang mistress. Ang other man, ang other woman, no, ay hindi po entitled, no, sa mana. Wala po siyang karapatan sa mana. Kahit pa meron pong will na nagsasabi na ito ay mana ko sa aking lover, sa aking mistress, no, kahit pa napakatagal na nilang nagsasama, kung illicit po ang relationship ay hindi po uubra, hindi po maaring manaig ang will dahil meron pong specific na batas. Ito po ay against the law, against public policy, na meron pong specific na provision ang civil code at ang family code na bawal magbigayan, in fact bawal po mag-donate sa isa't isa ang mga ang mag-asawa.
no? Bawal, all the more, lalo na po na bawal magbigay doon sa nasa illicit relationship. Usapang Kaya nga po yung legal na asawa pwedeng bawiin yung properties na ibinigay sa mistress or doon sa paramour no? Kapag ka pumapatunayan niya na ito ay binili gamit ang pera nila, pera ng asawa, in essence ay pera nilang mag-asawa or bahagi ng conjugal assets. Usapang Legal. Magandang gabi po sa mga taga-barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. At yung iba pang mga nanonood sa atin, thank you very much for watching. Si Miss Gael, thank you very much. Sabi niya, nakakulong na dati pero binoboto pa rin. Kakaloka. Totoo. Attorney, good afternoon. Attorney Rina, tanong ko lang, may title kami. Ang problema namin dahil patay na ang magulang namin at hindi nabayaran ang amilyar. Tapos kung sino-sino ang may-ari ng lupa, makukuha pa ba namin ang lupa namin? Sinasabi ninyo na kung sino-sino ang may-ari. O di patunayan po ninyo na kayo kayo pa rin ang may-ari. Kung hindi po nababayaran ng amilyar, ito po ba ay titulado sa inyong mga magulang? No? Kung hindi po nababayaran ng amilyar, isettle po ninyo ang amilyar. Pero it is not sufficient po para makapagbigay ako ng mas maayos at mas malinaw na paliwanag sa inyo. Padala niyo po sa akin yung question ninyo with the details. Jim Ferrer, ask ko lang, anong kasulatan po ang gagawin kapag binayaran ko 4 na kapatid ko sa mana sa lupa para mapabakuran ko na salamat. Settlement of estate, pwede po kayo mag-execute ng extrajudicial settlement of estate with sale. Patunay na yung share ng mga kapatid ninyo ay ibinenta sa inyo during the settlement. Usapang Legal. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday, same time, same station, same social media platforms. Hanggang Thursday po, nakasama ko sa kabilang side. Paborito ko si Jeric Barreto at mga taga-DZRH TV at mga taga-IT department. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas.